Ang kataas-taasang layunin ng Vedas. Mula sa Srimad Bhagavatam 2.5.15 paliwanag. Ang mga panitikang Vedic ay nilikha ng kataas-taasang Panginoon at para sa Kanya ang mga demigods ay nilayon ding maglingkod sa Panginoon bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Ang iba't ibang planeta ay para rin sa kapakanan ng Panginoon. Ang iba't ibang paghahandog o sakripisyo ay isinasagawa lamang upang siya ay mapadugdan. Paliwanag. Ayon sa Vedanta Sutra, ang kataas-taasang Panginoon ang may akda ng lahat ng ipinahayag na banal na kasulatan. At ang layunin ng lahat ng kasulatang ito ay upang makilala ang kataas-taasang Panginoon. Ang Veda ay nangangahulugang kaalaman na umaakay sa Panginoon. Ang mga Veda ay nilikha upang buhayin muli ang nakalimutang kamalayan ng mga nakagapos na kaluluwa tungkol sa Diyos. Anumang panitikan na hindi nakalaan upang muling buhayin ang kamalayan sa Diyos ay agad tinatanggihan ng mga debotong nakatuon kay Narayan. Ang mga mapanlinlang na aklat ng kaalaman na hindi nakatuon kay Narayan ay hindi tunay na kaalaman, kundi parang palaruan lamang ng mga uwak na naaakit sa mga itinapong basura ng mundong ito. Anumang aklat ng kaalaman, maging ito man ay agham o sining, ay dapat magdala sa tao sa kaalaman tungkol kay Narayan. Kung hindi, ito ay dapat tanggihan. Ito ang wastong landas ng pag-unlad sa kaalaman. Ang pinakamataas na dapat sambahin ay si Narayan. Ang mga demigod ay inirerekomendang sambahin lamang sa pangalawang antas at katulad kay Narayan, sapagkat sila ay mga katuwang sa pamamahala ng sansinukob, tulad ng paggalang sa mga opisyal ng isang kaharian dahil sa kanilang kaugnayan sa hari. Ang mga demigod ay sinasamba dahil sa kanilang kaugnayan sa Panginoon. Kung wala ang kaugnayan na ito sa Panginoon, ang pagsamba sa mga demigod ay hindi autorisado, gaya ng pagdidilig sa mga dahon at sanga ng puno nang hindi dinidiligan ang ugat. Kaya't ang mga demigod ay umaasa rin kay Narayan. Ang mga loka o iba't ibang planeta ay kaakit-akit dahil sa sari-saring anyo ng buhay at kaligayahan na bahagyang sumasalamin sa Satchit Ananda Vigraha, ang walang hanggang anyo ng pag-iral, kaalaman at kaligayahan ng Panginoon. Lahat ay naghahangad ng buhay na walang hanggan, puno ng kaligayahan at kaalaman. Sa materyal na mundo, ang ganitong buhay ay unti-unting nararanasan sa mas matataas na planeta. Ngunit kahit makarating doon, ang kaluluwa ay patuloy na naghahangad ng higit pang pag-unlad tungo sa pagbabalik sa Diyos. Maaring humaba ang buhay ng libo-libo o daan-daang libong taon sa iba't ibang planeta, kasama ang mas mataas na antas ng kaligayahan at kaalaman. Ngunit wala pa ring tunay na walang hanggang buhay doon. Ngunit ang sino mang makarating sa pinakamataas na planeta, ang planeta ni Brahma, ay maaring maghangad na marating ang mga planeta sa espiritual na kalangitan, kung saan ang buhay ay tunay na walang hanggan. Kaya ang progresibong paglalakbay mula sa isang planeta patungo sa iba ay nagtatapos sa pag-abot sa pinakamataas na planeta ng Panginoon, kung saan ang buhay ay walang hanggan at puno ng kaligayahan at kaalaman.
Ang lahat ng uri ng sakripisyo ay isinasagawa upang mapalugdan si Panginoong Narayan at sa layuning marating siya. At sa kasalukuyang kaliyuga, ang pinakamainam na sakripisyong inirekomenda ay ang Sankirtan Yajna, ang sama-samang pag-awit at pagluwalhati sa mga banal na pangalan ng Panginoon, na siyang pangunahing pundasyon ng devosyonal na paglilingkod ng isang debotong lubos na nakatuon kay Narayan. Haribol.